Network Entertainment. Hello! Welcome to a rainy day episode of Bago Matulog with Red Oliero. Andren is not here. Sa mga hindi nakakaalam, nag-decide kami na baka hindi na muna pumunta si Andren dito sa studio. Ako, kaya kong pumunta because it's really just, I can just walk over here. But si Andren has to commute over here. So, alam mo naman, weather, everything, may problema. So, baka hindi advisable na pumunta si Andy sa studio to record. So, it's a solo F for me. And to make it extra fun, I asked for help from the Wacky Doers na mag-send in ng questions nila to keep this podcast interactive at parang hindi lang ako mag-isa dito. So, really, literally, I am myself sa studio na to. Wala nang iba. Ako lang mag-isa dito. Nakakatakot ng konti, honestly. And baka makita nyo ako minsan glancing over to the right here because I'm checking if the PC is still recording. And I'm checking if my camera is still recording. And over here, I have my phone just to check out the questions. So, please bear with me and I will answer all, I will try to answer all ng mga tanong nyo right after this very unnecessary OBB. And we're back, motherfuckers. What's up? Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Let's finish this episode para makabalik na ako at makatulog. Alright, ladies and gentlemen. So, sa mga tao na tatanong, saan ba pwede magtanong? You can do so at the Red Oliero and the Wacky Doers FB group. So, kung hindi pa kayo members doon, please join because lots of things are planned and masaya yun. May mga community discussions. We discuss every episode. Kahit ano, actually, may mga natatanong na tao. May mga food recommendations. A lot happening in the ethos of the Bago Matulog universe. And now, thank you pala. Because I think I just posted this an hour ago. And we have like a bunch of questions na that are really good, honestly. Yung mga iba, syempre pipiliin ko, hindi ko lahat sasagutin. Ang criteria for judgment is 30% creativity, 30% originality, and 20% audience impact. And the audience being me. Okay. Joke lang yung criteria din. Ang criteria din is kung anong trip ko sagutin. Okay, first question. Mula kay Famela. Ito ba yung pangalan mo? Famela Valderrama Stair. Famela talaga? Kung magiging pet mo si Andren, anong hayop ang kaamoy niya? Tangina. Ang lala naman ito. Actually, unique ang amoy ni Andren, no? Kung maamoy mo siya, kung nakaroon na kayo ng mga show, may tayo maamoy siya. It's a unique blend of usok, kulob, yosi, chico, at pawis. And all tried to cover up with body wash and perfume. So, quite a good, very manly, working manly smell. So, ewan ko, sa mga ibang nakaamoy kay Andren, let me know in the comments kung tama ba ako. So, wala siyang kaamoy na hayop, I guess. Kasi sobrang naman, hindi naman siya amoy hayop. Grabe naman kayo. Alam ko, bait to para gaguhin siya, pero hindi ko gagawin yun. Kasi, unlike you guys, nire-respeto ko si Andren talaga. Okay. Are there plans to do a show here in Pampanga back-to-back with Victor? Sounds good. Hope di kayo madala sa Pampanga since the incident. PS, wala po capacity mag-produce, just an avid Comedy Manila fan. Well, yun nga, since the incident that we're talking about, di ko na-mention kung ano, pretty grave and medyo, I think, safety concern siya. Like a real safety concern. I know maybe baka sa perspective from you guys, it doesn't seem that serious, but it's very serious. And we want to take it, alam mo yun, parang we don't want to give any chance
for us to be put in that position din na mahirap. So, if ever we do a show there, baka we'll wait a little while. Pero as of now, wala pa. So, yun. I hope I answered your question. And from Lou, James, or Bida, or not Bida, may balak ba kayo mag-organize ng WWE PLE watch party? Well, lahat kasi ng watch party dito na ginagawa, illegal. So, hindi ko alam kung ano ang implications sa... Kasi ako, I'm legit events producer ako. Like, meron akong DTI, meron akong... Alam mo yun, may kompleto yung papeles ko and everything. So, every time I bring like a foreign talent here or some kind of doing, we try to do it by the book talaga. Kasi wala akong capacity na hindi ko gawin siya by the book. Like, di ako politically connected, di ako, alam mo yun, mga ganong klase. So, hindi kami masyadong sure pa kung anong implications nun legally. We'll look at it. If WWE doesn't mind, or parang if you see lots of these watch parties na wala silang pakialam, go lang. Maybe we'll do it. Pero I think ang pinaka-hadlang is that it's really early in the morning. And parang medyo hirap kami to do that. What we want to do actually is come up with like a parang watch party pero hindi live. Like kunwari, not necessarily the last PLE or last pay-per-view, but I have this concept na may magbi-build na playlist. Like kunwari, I will build like, okay, 5 matches na sobrang ganda na storytelling, or 5 matches that shape my wrestling taste. Tapos, we'll do like a watch party for that. Parang ganon. Meron naman kami mga partner bars to do that. I think we just really need like time to organize it, I think. And alam mo naman, busy with all the, I mean, sobrang tagal gawin na studio na to. And so many other things na I'm also producing like a show for I Want. So, medyo maraming kailangan gawin for it. Pero yes, that is in the pipeline. Fun stuff to do with wrestling. Yun na lang in general. Michael Araujo. Anyway. Michael Araujo. Manny Pacquiao o LeBron 1v1 sa threes? Walang kwentang tanong. Moving on. Alvin Coryu. Ano ba mga apelido nyo? I thought I had a weird name. But apparently, Alvin Coryu. If you can only wear one pair of shoes for the rest of your life, what shoes would it be? It must be a specific model of the shoes. And if it is sneaker, what colorway will you choose? You know, I would go, dati I would say Jordan 1. Pero kasi ang problema sa Jordan 1, hindi siya ganun ka-functional. It's good aesthetically. Masarap pumorma with the Jordan 1. Or like a Jordan 3 na mas malambot, I would say. Pero I think a really versatile piece right now, I'm gonna go with dad shoes, pare. New Balance 530. Yeah, na black. Kasi it goes with everything. As you know, that's like my everyday shoe. Okay. Thank you, Alvin. What a great question. Vil R. Ese. Sup, Ese. Kamusta ang experience sa pagtatayo ng bagong studio ng bago matulog with Red Oliero? Mga realizations at learnings. Oh my God, it's harder than I thought, man. Like, hindi nyo lang nakikita ngayon. Well, some of it napansin nung previous episode, pero I am, like, the whole floor is lined with cables right now. Like, kung may OCD ka, baka mahimatay ka pag pumunta ka sa studio ko. We try to tidy up as much as possible, pero parang every time magkaroon ng solution, nagkakaroon ng problem. Like, kunwari, we always thought na it would look better with the lights, so we bought a bunch of Godoxes, mga dito. Ang dami kong Godox dito. And then, only to realize that the light just really accents the background na sobrang plain. So, that's another problem. So, madaming relations sa problem. One is that, I think noong una tinatry kong ilimit yung budget ko and try ko to stick with it. I think you gotta have a bit of open-mindedness with how you budget the everything. Lalo na kung first time mo. Kasi kung may experience ka na of how you budget it, game. Pero kunwari kung, okay, like these things, itong mga arms na to, you have to buy a bunch of these things. And these are like para mga 3,000 each yata, more or less.
So, you need to buy a bunch of these things. Pero, na-realize ko, sabi ko, inisip ko, kailangan ko bumili ng 4 nito kasi kay 4 yung mic ko. And then, ma-realize mo, hindi ko siya pwedeng ikabit dun sa dulo ng sofa, so I need one with a stand. So, and this one only works with a table. So, nakita nyo sa pinakaunang episode namin, we didn't have tables yet. So, we had to buy another set of boom stands na thankfully naka-sale sa JG Superstore. Thank you, JG. All of it, by the way, JG. Tables are from I forgot yung pangalan ng Cadas Furniture. And thank you sa ECPC for our studio PC na pwede nang dapat pang-record lang ng audio. Ngayon, pwede kami mag-edit ng video because nilagyan niya kami ng video card. So, thank you so much, ECPC. I love it so. Thank you. Malaking tulong yun. Yun, I think our realizations and learnings is that dati akala ko pwede lang ako mag-consult and sasabihin lang nila kung yung kailangan nila. It's harder than that. So you have to learn a little bit. So I have to learn how to light. I'm not doing it so well, I think. Pero I have to learn it. I have to learn how sound works. Like ngayon, kunwari, wala si Roy because, he's not an employee here. So tumutulong lang talaga siya. He helped me a lot with like how what we need, yung mga basics of what we need o paano mag-record ng ganyang klase. Pero, ang maganda doon, sinet-up niya yung studio para pwede ka mag-self-record. So, right now, kahit wala siya and I want to record something, I can just go here and then record it. Ang daming things. Like furniture, I think would do wonders. And inuna kasi namin yung budget for the technical parts, like the stuff that we need. So, medyo nagtitipid ako ngayon sa furniture budget. So, that comes along. So, akala ko dati I could just like set it all up in one bunch and then launch it ng ganun. But, I think, inisip ko parang maybe you guys are enjoying na step-by-step may progress yung studio kahit sobrang bagal. So, yun. Ang daming learnings, ang daming realizations. Like, I have a lot of regrets. Like, meron akong 2 pieces dito of things na binili ko na hindi ko ginagamit and I'm just looking at it now and I'm like, what do I do with this? Alam mo yun? So, stuff like that, man. Like, there are a lot of things na I feel like could have been better or could have planned out better and also could have budgeted better. Like, ang dami ko redundant things sabihin. Pero, it's all lessons. It's great. Would I still do it given the chance knowing now, tapos kung i-wind back ko yung time, I might rent a bigger place. Yun lang yung akin. Kasi medyo mahirap. It's such a tiny place. Okay. Oh my God. Sorry, ang dami ko sinabi doon. Halatang dito yung nasistress ako. John Eris, kapag ba dilinis ko yung vacuum cleaner, ako na ba yung vacuum cleaner? Depende kung paano mo dilinis, John. Hinigop mo ba? Hinigop mo ba in such a way na para kang vacuum? Or pinunasan mo ba? Kasi ang vacuum, hindi nagpupunas, John. Alam mo ba yun? Diba? Bobo na itong props for the first bobo question of the day. Joke lang. Pangalawang bobo question of the day. Alexis Carpio, nakalakad ka ba sa baha? Gano'ng kataas? I think hindi naman malala. Nung nag-aaral ako sa Taft, siguro mga shin deep, mga ganun. Yun yung pinakamalala. Pero hindi yung levels na talagang waist deep and everything. I've never done that. Nangyari na sa amin yung tinry naming mag-drive sa baha via the kotse ng blockmate namin. Tapos, pinasok siya na solid. As in, grabe. Tapos, syempre, mga bata kami lahat, di namin alam kung afford namin paayos yun. Buti lang hindi niya kami siningil. Kasi kami pinipilit namin. Tapos nagmamarunong pa kami. Hindi, kapag binilisan mo yung pag ginawa mo, pag sinundan mo yung nasa harapan mo, gagawa siya ng parang Moses wave splitting after you, tapos dumiretso ka. Sobrang hindi yun nangyari. Naalala ko kasi. Sobrang pumapasok na yung tubig. Basang-basa na yung shoes namin. Tapos ako, inis ako na, basa na yung sapatos ko. Tapos na-realize ko, mas hassle na nasira yung sasakyan niya kaysa sapatos ko. No. Okay. Christian Tan coming at me with a comedy career question. If there comes a time wherein you had a chance, it's a good question. If there's a time in your career, if there comes some time wherein you need ano ba to? Why is this sentence composed this way? If there comes a time wherein you had
a chance to, tama pala. If there comes a time wherein you had a chance to make your comedy career a movie, what genre would it be and who would you choose to play as you? Tangina. It's gonna be some A24 lighty-ass bullshit, pare. Yung sobrang mga nakatingin sa malayo, yung mga tao. Tapos nagkasalita sila, tapos lahat sila sabog at nagda-drugs, pare. Mga ganong klaseng type. Siguro, ang kapantay niya na genre, parang The Bear, with a little bit of, wait, I take it back. I think Adam McKay would be a good director. Hindi, yabang ko, akala mo napipili. Papantasya na, nangangarap lang naman. What genre? I think it'd still be like comedy, adventurous kind of thing. Pero siguro dapat may mga dapat parang papatawa siya pero dark, feelings, umiiyak siya, mga ganong klase, nakatingin sa malayo. Alam mo yun, ganong klaseng shit. Yun yung mga ano. Siyempre ang magpe-play ng role sa akin, feeling ko dapat tayo yung tipong not strict racial casting. So, dahil Filipino, parang maangas na casting siguro sa akin, Christian Bale, pero may English accent. Tapos yun yung niya. Yun yung sabi niya. I'm tired of this. Hindi si Christian Bale yun. Okay. Parang, okay. Seriously though, dati we have fun sa Comedy Manila and ginagawa namin para pag mayroong maggagawa ng Comedy Manila the movie, sino yung magpe-play sa inyo? Naalala ko parating consistently si GB ay kinakast. Ang actor na nagaganap kay GB ay si Ken Watanabe. So, at ako ang actor of choice ko honestly ay si John C. Reilly, pare. I think that would have been shake and bake, pare. Okay. Ipapadan si Andred ba't di pa ngayon? I mean, why not? Great question. If you were to replace Andred with a fellow stand-up comedian besides Alexio, who would it be and why? Anyone, pare. Kahit sino, I could make it work. I mean, para kasing, nung kinuha ko si Andred, parang challenge ko sa sarili ko. Na parang, you know what? Sino yung pinaka-basura na I could make work? And I could make a star out of. Alam mo yun? Para lang makita ng mga tao na tingnan mo, tingnan mo si Redo, hindi siya sumasabit. Gumagawa siya. Ayan. So, pili ka. Kahit sino. Siguro si, Mark, si Ray, Isa, Baus, Chan. Huwag lang si Judd. I think anyone but Judd would be great. Becker Van. Hindi ko siya sinabi na as if na words siya, pero yun talaga yung name niya. Since you are meeting a lot of people who are knowledgeable at what really is going on in the country, gano'ng kalaki ang gap ng alam ng malaki. Gano'ng kalaki ang gap ng alam ng ordinaryong Pinoy? Malaki. Sobrang laki. Kasi marami tayong hindi alam. At masaklap. At yun na lang. Let's leave it at that. Like, kunwari, lahat ng mga tao who feel knowledgeable sa ginagawa nila at nagko-comment sila sa Facebook, wala. As in talagang wala. Wala pa ako nakakitang credible na Facebook book person or commenter na nagsabi ng tama. Ang layo talaga. And honestly, that's why I keep doing the show. Kasi parang education din siya for me na libre. Para siyang libreng consult. And then also, ang paborito ko is like when we do the pre-talk and the things that are off-cam, what we really talk about, medyo intense and medyo nakakatayo ng balahibo, to be honest. Ngayon, may real feeling ako na tumatayo yung balahibo. Just remembering like the things na pinag-uusapan namin off the record. It's fucking crazy! Okay. Jet Kasukog, which is worse when commuting? Basang medyas dahil sa basa or namumuong tae sa puwet? Totoo eh. Oh my God. I think mas malala yung namumuong tae sa puwet kasi masakit siya eh. Yung basang medyas, uncomfortable lang. Ayun, those are two sentences.
Ryan Gallardo Salidad, kung magkakaroon ka ng gate powers, anong gate gusto mong ma-open? Open the gate! Nakita ko nag-spike yung... shit. Anong gate ang gusto kong ma-open? Oh my God. I've always liked yung fire gate. Yung Chinese girl sa gatekeeper. Can you do butterfly? Yung, hindi ko alam kung tama yung... Naalala ko lang by sound. Pero yeah, Firegate would be cool, I think. O din sa Bida, yung kay yung Gale Gate, maganda rin 'yun. Hunter Del Rosario, best manga you've read overall in terms of art style and story din. Oh my God. I haven't read a manga in a while. And who has time for that shit anymore? I am getting slowly convinced to read manhwa though, yung Korean. May theory ako na Koreans are out to get lahat ng pera ng Japan because now they're making better dramas, better music, better series, better movies. Kulang na lang video games. They're starting with that too. And they're starting din with the comics na rin, yung manhwa. Like, literally, it's like in full color and sobrang convenient niyang basahin daw. Like, kasi yung stressor ko sa like scans, it's that ang liit ng panels, alam mo yun, and you have to read in like a certain way, it's nakakahilo minsan. So, itong manhwa daw sobrang dali daw basahin. So, a lot of people are recommending me to read some manhwa. Pero, what I've read, man, what was the last thing I read? Kuroko yata yung huli ko nabasa. Kasi hindi ako makapagpigil na tapusin yung anime. So, I think after season 1, binasa ko lahat ng manga. Yeah. Yung iba, ayokong basahin because I really, like kunwari, I don't think kung binasa mo yung manga ng My Hero Academia, I don't think magiging masaya na yung, Si James though, ay spinoil ako sa lahat ng nangyari sa Jujutsu Kaisen. So, kupal siya. Well, to be fair, kasi hindi ko na rin masyadong trip yung anime. So, sinabi niya lang sa akin lahat ng mga nangyari na binasa niya. Hindi ko lang kung nasunod sa manga o nag-wiki deep dive lang siya. Pero yan. Edward Guevara, ano yung spaghetti recipe mo with hotdog? Madali lang, bro. Sala ng onion, garlic, ground pork, and then igisa mo rin yung hotdog. And then kapag medyo tostado na siya or medyo may burn na, may konting mayard na, you just put, Clara Olay 3 cheese spaghetti sauce. Yun. Not sponsored, obviously, pero Clara Olay 3 cheese spaghetti sauce. Goddamn. Para sa akin, sobrang pinadali niya ang spaghetti recipe. Kasi dati alala ko, bumibili pa yung mom ko ng parang ibang klaseng spaghetti. So yung tomato sauce lang, tapos titimplahin pa niya, lagyan pa yung sugar. Ito, sakto na to. Claro, Olay 3 cheese spaghetti sauce. Minsan, kailangan mo ng konting sugar para kung gusto mo mas matamis ng konti. Pero minsan nakukuha na sa hotdog yun eh. Tapos, pagka bumoil na in everything, pag okay na lahat, isimmer mo ng konti and then put dried oregano for a little bit of aromatics. Tapos yun na. That's it. And then, dude, Kraft Eden cheese na on top. The best. Yun na yun. Dali lang nun. Sobrang dali. Like 10-minute recipe lang yun. Most memorable favorite guest. Why? Oh my God. Sino ba? Marami. Kung sa bago matulog, marami. Memorable favorite guest. Hindi counted yung mga usual boys. The usual boys. Pero yung talagang guest na talaga parang outsiders sa I think yung sa mga pinakamasaya si Kiko Pangilinan, I would say. Kasi nagulat ako how real he was. And dun ko rin parang na-realize na okay, out of all the politicians na binoto ko, siya yung parang, out of all the politicians na ginest ko, parang siya yung pinaka hindi plastic. Kasi minsan may nakita ko kasi online yun yung guesting na yun. So may nakita ko may mga live comments and questions. Kasi minsan parang, iniiwasan ko na kasi ayoko itanong yun. Tapos siya parang, hindi, sagutin natin. Sino may sinasabi niyan? Parang ganun. He was very also real with, like, may sinabi siya na parang peke daw yung mga tao online because parang hindi mo naman sabihin yung mga sinasabi mo like that in real life. So parang hindi siya nagka-count. So actually, that actually put a lot of perspective. Lalo na nung lumabas yung Netflix ko and I've received a lot of bashers for it. Or mga review, yung mga feeling, it's lackluster. What is this attempt? It's an attempt at blah blah blah. Mga ganong klaseng nagpapaka-critic pero wala naman totoong ambag. Para sa akin, hindi siya totoo.
in real life. Sinabi lang nila yun doon. Literally, if you shut your phone or if you don't even go to that website where they exist, hindi siya to. Diba? So, yun. Nandun lang sila nagbibal. MJ Mayugo, if ikaw ang nasa position astronomer CEO, anong gagawin mo sa time na nahuli siya? Wala. Wala ka. Wala na yun eh. Nahuli siya sa Jumbotron na Wolf Figures. Wala na yan, pare. Tama na yung ginawa niya. Nag-resign siya sana. Hindi lang siya naging sobrang bitter. Hindi siya alam ko parang nagparinig pa siya sa resignation. Hindi ko masyadong binantayan eh. Pero wala na yun. Wala ka magagawa. Sorry ka na lang. Resign ka. Lipat kang bansa. Ren Silatienza, bakit bilog ang lemon square? Ren Silatienza ulit, ba't nagkaroon ka ba ng kapatid siya na si Blue Oliero? Wow! Naisip mo yun? Hindi ko lang anong pumapasok sa mga tao pag naisip nila yun na parang red, blue, gagawa ko na joke na red, blue related na iniisip mo na parang sobrang groundbreaking siya na kailangan mo siyang sabihin. Hindi ako nainis doon sa mismong comment. Nainis ako na the audacity and the gall na naisip mo na parang ikaw lang nakaisip mo. So, Renz Hilatienza, wala kang kwenta. Yan Flores, posible ba na dagdagan ng regular co-host bago matulog if meron sino target mo? I think si Alexio medyo regular co-host na naman. Alam mo yun? So, alam yun naman yun. Since nagpalang si Anden, siya na ba si Andren Bernardo? Si Renzi Latienza ulit to. Dami niya sinasabi. Mukhang mag-isa si Renzi Latienza. Anong floor ng condo mo? Ihagis ko yung mga condo influencer na insensitive ngayong Baguio season. Alam mo yun, you start off like 3 questions na medyo, tapos biglang sa dulo, yung mga, ano ba tong condo influencer? My God. I don't dabble. I don't dabble in the trend jacking. I prefer to make my own trend. So, Renzi Latienza. Okay, wala na. Oh my God, thank you. Please. Renzi, seek help, pare. Kaya mo yan. Ian Dave Tajuran. New Balance 9060 or New Balance 1000? Neither. Because never ako nagkaroon ng size dito. JJ, your thoughts sa trending in a bad way take ni Alvis sa pagbili ng condo na tinapat ngayon na no takes at all. I mean, grabe yung mga tao, no? They gravitate to, ito yung take ko, sobrang intense mag-gravitate ng mga tao towards things like this. Nagsabi lang siya na, uy, boot na lang yung condo. Thankful ako sa mga panahon to na condo, ganyan. Tapos yung mga tao, inisip nila, ang kupal mo na you're in your ivory tower, tapos kami, nag-suffer kami dito. Hindi siya sobrang related, pero naalala nyo yung na-offend yung mga tao sa Raining in Manila music video. Like, pwede nyo siyang hindi commentan, pwede nyo siyang hindi pansinin. I don't think that post deserves that kind of flack or that kind of attention, honestly. Sobrang daming mga bagay na mas kailangan ng attention. Like, kunwari, maybe mag-share kayo ng mga, like, not even saying na mag-ano kayo, or maybe boost nyo yung signal ng mga taong humihingi ng tulong or yung mga foundations na nagbibigay ng tulong. Like, ako every now and then, magdo-donate ka dun sa, like, kunwari, ako I follow like a bunch of animal shelters. So, kunwari kapag minsan, we need help, ganyan, and feeling ko, okay, medyo liquid ako ngayon, magpapadala lang ako ng konti. Hindi siya significant, hindi siya sobrang laki. Pero, I'd rather put the energy there than, alam mo yun, like, talaga, may nagkamali na naman. Pwede tayo maging tama. Tirahin natin sila. May nagsabi na ng sinabi mo mga 3 comments ago eh. Like, gets na eh. Alam mo yun, tapos na. Kung nabaon na, okay, he learned his lesson, tama na. Just focus your energy on like, other things na talagang mas makakatulong. Alam mo yun? Kasi, na-offend kayo para dun sa mga nahihirapan. Pero, yung pag-offend nyo naman, hindi naman ikabubuti ng tao nyo yun eh. Tapos pagdating ng election, tangina, hindi nyo malang i-research sino boboto nyo. Ay, nako. Bobo. Okay. James Fragata. Hello, Master Lodi Cakes Red.
Sino sa tingin nyo papasahan nyo ng torch para ipagpatuloy ang comedy life in the future? Mag-retire na kayo from doing stand-up comedy. Sino magiging next GB Victor, James, and Red? Wala. Mamamatay siya with us. It will die with us. Romar Ibanez, paano nag-spark yung passion for WWE wrestling before CM Punk? Sino yung pinag-gusto mong wrestler? Alam mo, yung sinasabi ko parati, wrestling parang parte siya ng buhay ko forever. So, hindi ko matandaan kung kailan yung unang time na nanood ako. Basta alam ko lang nandyan siya. At pinaparod namin siya at mahal namin siya. I think ang una kong paboritong wrestler talaga, syempre, si Hulk Hogan. Pero quickly replaced by Bret Hart. And then, nung Attitude Era, doon na talaga parang, boom! Grabe yun. Stone Cold, The Rock, DX, di ba? Edge, Christian, Hardy Boys. Jeff Hardy, pare. Oh my God. Okay. Agree ka ba na kamukha ni Andrew si Pedro Pascal? Hindi. What segment would you like to add in your podcast? Maliban sa fun facts ni Andrew na kinukuha lang niya sa Ripley's. Ooh! Hack ka pala, Andrew eh. Hack ka pala, sabi ni Julius Marlu McAlds. Hack ka, pare. Hack. You're fucking hack, Andrew. Well, ngayon tatanggalin ko na yung fun facts kasi sabi ni Jules, ginagaya mo lang daw si Ripley's eh. So, tanggalin na natin. Wala akong gustong i-add. Actually, ayoko ng segment. We don't force it. Like, kung kailan lang siyang gumanon. Pag gusto nyo ba ng mga segment sa show, parang hirap kasi isipin eh. Nakakatamad. Justin Avedion, hinahawakan ba ng mga tropa mo yung manbugs mo ng bata? Yup. Israel Franco, recent Manny Pacquiao fight opinion, boss red. Good performance for a 46-year-old, pero I feel like ewan ko, parang hindi rin siya pinapasok masyado ng Barrios. Ewan ko ba, or parang hindi siya dinidiin. Yun lang yung akin. Akin lang naman. Hindi ko alam. Pero, nakaka-surprise 46-year-old. Hindi na siya talagang, the same person as like 20 years ago or 10 years ago. Pero ito, grabe. 46-year-old. Bumaba na pa ng ganun. Tapos champion gagawin na labanan. Malaking bagay. If it's up to you, how will you book the ending of Taker's WrestleMania 3? Okay naman ako dun. Sa nangyari. Okay ako dun. I mean, Brock was good. Like, it ushered in an era of a new kind of monster heel. Eh. And, ang tagal nilang kinash inan yun. Like, until Drew McIntyre naka-benefit pa sa rub ni Brock Lesnar, di ba? So, I think they played it really well. Musical episode mukhang kakapit na naman sa mga musician. Ha? Ano sinasabi itong Carlo Laki na to? Musical episode, mukhang kakapit na naman sa musician. What a stupid thing to say. Paano nyo po i-describe yung pakiramdam kapag bumubomba sa stage at paano kayo makakabawi at makakalis sa ganung sitwasyon? Sabi ni Angelo Asariga. Masakit. Bumomba, kinakaba, nakakabaliw, paano makakabawi? Wala. Commit ka lang sa jokes mo, gawin mo, crowd work ka ng konti, ganyan. Maraming ways. Kailangan mo na talagang bawiin yung ano nila. 2, base sa opinion and expert opinion ng mga interview yung mga very competent personality sa Medyo Serious Talk Show, may pag-asa ba itong Pilipinas? Wala na! Para sa akin, wala na. Pero, panoorin nyo yung kay Attorney Monsod, actually. Very, very, medyo, very real yung usapan. And honestly, may bit of hope there. Not in our lifetime, I would say. Not in our lifetime. At kung wala na, balak nyo bang magstay dito for the rest of your life? Yes, unfortunately. I think, ewan ko, wala naman akong ibang pupuntahan. And yun talaga eh, lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. So, ewan ko. Some degree of maybe toxic patriotism there, pero I love my country. Red, can you give us an outline of your comedy set piece that you create or kahit breakdown of anything? Siguro pag nagpa-workshop ako, parang masyado siyang mahaba to break down and do everything and shit like that. Medyo mahirap siya. How many times you'd watch a movie para maalala mga movie lines na galing yung mag-recite ng lines? May mga movies talaga na talagang naka-ultra focus on ka. Hindi ko alam kung dahil sa ADHD yun or talagang you just wanna geek out on things. Pero, ganun ako eh. Like, hindi naman lahat ng movies na pinanood ko na-recite ko yung lines. Pero may mga parts or may mga scenes na sarap panoorin paulit-ulit. So, I don't know kung ilan. Marami. Sobrang dami. If your comedy career had a soundtrack, what songs would be on it? Ooh. Napakahirap na tanong nun. RL.
Yun ang musical na tanong. Kasi may nagtanong kanina, musical episode mo ang kakapit ka na naman sa mga musician. Wait, teka lang. Nakita ko lang. Kyle Lalaki. Because mukhang malapit ka naman sa mga musician. Sorry. Sorry. That's my bad. Musical episode, mukhang malapit ka naman sa mga... But parang naman daily effect lang. Parang mukhang kakapit ka na naman sa mga musician. Musical episode, mukhang malapit ka naman sa mga musician. Again, ano siya? Tanong ba yun? Ano yun? Hindi ko gets. Musical episode, mukhang malapit ka naman sa mga musician. Meron naman. Like, we've had Lola Amor, Evidancel, Sauce, ganun. We've had some. Maybe sometime. Again. RL, if your comedy career had a soundtrack album, what songs would be on it? Man! Ang hirap nito. Definitely it would be a lot of OPM. Kasi ito yung thing ko with a lot of people that don't listen to OPM. There's a lot of people that don't listen to OPM. It's weird. If you're listening to songs, diba? Malaking part of enjoying art is relatability. A lot of people, when they sing, medyo evergreen yung topic, nakaka-relate ka and everything. Pero wala nang mas lalapit pa sa experience mo kundi local artist, diba? They sing with your own language. Alam mo yun? Similar experiences mo and everything. So, yun yung I think talagang kailangan pagbigyan din ng pansin or parang para din mabigyan ng importance yung ano. Kasi a lot of people don't listen to local. They only listen to foreign or they don't attend like mga local na music shows. Give it a shot, guys. Kasi I think not even like the current ones. Kahit kung wala kang mahanap, like classic ones lang, pakinggan nyo and everything. Maka-relate kayo. I'm pretty sure. And magugulat ka sa quality of our artists. Sobrang man. Okay, to answer the questions, what we saw. I've already tried to incorporate some in my work. Kung yung nakita mo yung Live at the Paper Lantern pandemic special ko was featured a song by Lazy Maguire, which is called Apologetic Dancer. Maganda yun. My favorite local OPM band, Sauce, did a song for my special Maboy Israelites, an original song. I don't think they'll ever release it ng buo. I'm not sure. It's up to them. Man, sa Sauce ngayon, i-tease na doon yung album. Mga I'm Kidding, yun yung mga title. Magic, classic song nila. I'd like that to be at some point ng comedy career ko album. Proof. Yun yung ligaw song ko sa girlfriend ko ngayon. Marami, dude. Like, grabe. Oh my God, ang dami. Two Trick Pony. Alab ng Puso by River Maya. Prom, Sugar Free. Oo, Up Dharma Down. Love Team. Ewan ko kung paano napapasok doon. Itchy Worms. Di na muli. Na-mention namin di ba dito. Damn, ang dami. A lot, maybe mga Apo Hiking Society stuff din, di ba? A lot of stuff, man. So, sobrang dami. Like, where will you even begin with songs? And kasi nagkaroon din ako ng face na sobrang bigat lahat ng pinapakinggan ko mga Wolfgang. Ganong klase. So, Sanctified, pare. Di ba? As Oceans. Close your eyes and eyes as oceans. Sorry, man. Tawag doon? Dicta License, pare. Ang ating araw. Pucha. Jeepney. Ang dami. Oh my God. Sobra.
Okay. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. One of the things din na masarap dito sa industriya to is you get to like rub shoulders against these people. And nakakatawa, parang we got invited to like a parang Spotify invited like a lot of podcasters to a dinner. Every now and then they treat us out to a dinner. Tapos, andun si Yael. Kasi andun si Karel, may podcast si Karel. Tapos si Yael, parang siya nandun. And he's just like talking to everyone. Tapos kami, in one corner of the table, andun si Alice Anggalang, si Victor, ako, si Andren. Tapos kami parang, si Yael nandito lang na parang hindi malaki yung impact niya sa buhay natin. Kasi magkaka-age kami nila Ali. Kasi anthem namin yun no high school, pare, Sponge Cola. So, alam mo yun, parang, dyan lang siya. Wala lang. Weird lang. Okay yan. Si Yael yung pinaka-paborito kong backstage guy. Like, kita kami sa parang Cool Pals anniversary sa 123 block. Andun kami backstage. Tapos parang, doon lang siya, chill na siya eh. Outdoor venue, nakasando siya, ganyan-ganyan. Umiinom siya, ganyan-ganyan. Tapos, sinabi sa akin, uy, alam mo, paborito kong ano sa podcast mo, ano, parang dati may sinabi si Andren. Dami niyang sinabi. Tapos sinabi ko lang daw alam mo, walang kwenta yung sinabi mo. Tapos parang tuwa daw siya sa put down na yun kasi parang ang bilis lang daw, ang swift and ang bilis lang daw audition na talagang naging invalid lang siya kagad. So, Yael, kung nakikinig ka, men, salamat. Na-validate ako sa pagpuput down ko kay Andren. Thank you. Okay. Linus Luis Toriano, as of now, ano pinapanood mong anime? Naka-anime break ako ngayon, men. Wala akong pinapanood masyado. Si Alexio, tinry ako panoorin ng anime na... Yung ginagawa ng mga yan eh. Minsan, pupunta sila sa bahay, tapos manood lang sila ng anime sa TV ko. Tapos parang, ano yan, manood ako. Though, to be fair, gumana siya sa Mashal dati. Parang sila James nasa bahay, tapos panoorin natin yung Mashal. Tapos, pinanood namin, tapos parang okay, game. Sige, tapusin ko to. Tinry nila gawin ngayon ni Alexio tsaka ni Andre na tungkol sa mga kabayo na naging babae. Nakalimutan ko yung title. Basta, sobrang ganda daw. So, parang, okay. Maybe, someday, pero not now. Ngayon, wala akong pinapanood. Naka-break ako from anime. Minsan talaga parang kailangan ko manood ng hindi ko binabasa yung subtitles. Alam mo yun? Buti na lang magaganda yung mga movies lately. Edwin Aldrin Reganit. Ay, wait. Nasagot ko na pala to. Or sagutin ko pa to. Sasagutin ko ba? Basta. Naguguluhan na ako. Nagdalawang take kasi tayo for this show. So, baka may mga sagot ako na, ano. Carlo Laki, trip mo ba tumira sa probinsya like sa lupain ng mga Bernardo? Hindi sa mga lupain ng mga Bernardo. Pero, trip kong sumagot, trip kong tumira sa probinsya someday and retire somewhere there. Anong feeling na mapapabilang sa station ID ng ABS-CBN? Parang hindi naman ako mapapabilang sa station ID ng ABS-CBN. I would know. Neil Arvin Mateo. If it is up to you, how will you book the ending of Tigger Sesame Stick? Ano ba to? Ba't umuulit yung... Sorry nag-early take na ako kanina. Hindi ko alam kung... Nagulo kasi yung mga questions. Okay. Teka, alam mo gagawin ko. In-newest view ko siya. Ayan, okay. LR Castillo, spit out your top 5 foreign stand-up comedians. Ilang beses ko na sinabi to. Ang dali lang nito. Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle, Chris Rock. Baka Ellen DeGeneres.
Saan ka po nakakabili ng wrestling shirts ni Easy? Pro Wrestling Tees, pare. Pro Wrestling Tees. It's all there. Map Novero, will there be an absolute mega best in Baguio this year? Unfortunately, not. Medyo naging busy yung schedules namin for our own stuff. So, we might just stick to like some dates in the province. We'll let you know. Pero we are trying to do a streaming show. Like, trying to mount the first ever na live streaming show para mapanood din ng mga kababayan natin abroad yung live na show na yun. Kasi talagang, sorry, hindi siya first ever, sorry. First ever na Absolute Mega Best streaming show. Chris Ignacio, simple lang. Top 3 artists you're currently listening to today. Ooh, let me check my Spotify. Let me check my Spotify. Artists. Recently kasi nakita kami sa show, so si Siddhartha, Itchy Worms, and puro sorry, counted ba yung wrestling? Counted ba si Jim Johnston? Sorry. Jim Johnston, Def Rebel, CFO $. Sorry. Kung alam niyo yun. Okay. Any tips for new open micers? Keep doing it. Keep writing. Keep going back. Keep trying out. Work on your material. Pag ang isang bagay hindi gumana pero feeling mo nakakatawa talaga siya, keep working on it. Sometimes, isang word lang, placement lang, tone lang, attitude lang, or like tweak lang ng boses or change lang ng isang word, gagana yan. So, it's a trial and error sport talaga ang comedy. So, keep going back, keep writing, and huwag kang madidismaya kung masama yung matagal na proseso lang. Mahirap siyang gawin. So, matagal talaga siya. Von Prilala, tama ba na gumawa pa sila ng El Camino movie as prequel ng Breaking Bad or masyadong pilit ang movie? If you go past na ang weird na tumaba na bigla ibang actors or iba na itsura ng ibang actors, I think okay lang naman kasi parang sa Better Call Saul nagkaroon ng closure kung ano nangyari kay Saul. Tapos, alam naman natin na kay Walt. So parang si Jesse, which is supposedly parang siya yung parang good soul sa trio. Alam mo yun? Tapos siya, wala siyang, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya, di ba? I think tama lang. Hindi siya pilit for me. I think kailangan ko mapanood yun para malaman ko na okay lang si Jesse at he's somewhere there na ini-enjoy niya yung freedom niya. Okay. Nico Martinez Pantoja, first read, malibag. Sorry, sirs. Ano yan? Labo. Anthony James Lorenciena Burak. Alam mo nakakatawa, yung middle name mo tsaka yung last name mo, sobrang fancy nung isa, tapos sobrang bargas nung isa. Lorenciena, tapos Burak. As in, parang burat, pero si. Anyways, Anthony James Lorenciena Burak. Magtatagpo ba ang timeline ni na Alexio at James sa food series? Sige. Gawin natin. Why not? Hindi naman siya mahirap gawin. Game, gawin natin. Jason, ano yung traumatic experience mo na stand-up? Meron kaming show dati sa 19 East. So, kung fan kayo ng early Comedy Manila, alam nyo na parang usually sa isang show, kami-kami lang yun. Like, ako, Alex, GB, Nonong, James, Victor, minsan may Anthony Andres, minsan may Muman, minsan may Yuki, minsan may Mac Navares. So, I think, ilan ba kami nun? Parang siguro 8 sa lineup, nakalimutan ko na kung sino. Tapos nagkikil lahat. And I think, ako, pang 5. Parang ganun. Lahat ng tao nagkikil 4 sa akin. 19 East, ko yan parang home court ko yan para kasing malapit lang yan sa bahay ko, Muntinlupa, so taga South, ganyang klase. So, super confident ako dun sa room na yun. Pagdating ko sa pagsampa ko sa stage, walang joke na gumagana, pare. Ano yun? 15 to 20 minutes yung set ko. Pag bumomba ka ng 15 to 20 minutes, ang pakiramdam nun parang mga nasa 45 minutes ka na sa stage. Ang masaklap nun,
yung bomba na level ng bomba is may mga ibang tao kasi hindi nakikinig sa'yo, ganun. May mga ganong factor. Ito hindi. Nakatingin sila lahat sa akin. Tapos itong mga joke na to, hindi to mga bagong joke. Mga tried and tested material ko to na sobrang sure ball. Alam mo yun? Puno yung wala talaga may kasalanan kundi ako. Ganong level. Tapos nakatingin lang sila sa'yo. Tapos from the start to finish. Sa dulo, gumana yung huli kong joke. Pero parang ang dating ng paggana niya, from what I remember, parang tumawa na lang sila. Kasi parang alam nilang nag-struggle ako. Parang ganun. So, thank you din dahil mabait yung crowd. Pero naalala ko, ang next sa akin nun si Nonong. Tapos pagtingin ko sa kanya, na nag-aabang na siya, nung tinawag ko na yung pangalan niya, meron siyang look of concern sa mukha ko. Kasi, usually kasi, hindi mo naman pinapanood lahat ng acts eh. Ang pinaka-usually pinapanood mo kung sino yung before you. Kasi tatambay ka na rin sa tabi, titignan mo kung ano yung tinatawanan nila. So malamang si Nonong, napanood niya yung buong set ko nun. Hindi ko lang alam kung naalala ni Nonong to. Pero, yung itsura niya nung bago ko ipasa ng mic, talagang parang confirmation lang ng pagkabomba ko na talagang ganoon. Tapos parang yung pagyakap niya sa akin, yung pag-hand off niya sa akin, talagang parang may parang okay lang yan, pare. Tapos paglabas ko, hindi alam ng mga comedians ano yung nangyari. So nandun lang sila, magtatawanan sila, umiinom na silang gano'n. Yung mga tapos na, umiinom na, ganyan. Tapos, so si James parang, tara, inom tayo, ganyan. May bakit na in-order si gano'n, ganyan. So ayan, lapit lang ng bahay ko. Literally, kita mo yung bahay ng parents ko dun sa 19 East. Kita mo siya. Tapos, sabi ko, hindi, uwi na ako. Sabi ko, bakit? Ganyan, lapit-lapit mo lang. Alam mo, wala akong excuse talaga. Wala akong excuse na maisip na uwi. Sabi ko, tapakit ang set ko. Ayoko na dito. Gumagano ako. Ganun talaga. Yung sinasabi ko rin na, yun, yung pinaka-traumatic na experience ko sana. Pero, pati ko kinakwenta yun sa mga comedians kasi marami akong napapansin minsan sa mga bagong comedians minsan. Pag pangit yung set nila, tapos mukha silang hindi apektado. Ako nababother ako dun eh. Kasi, tama naman na, okay, sige, at some point mag-move forward ka, don't dwell on it. Pero yung paglalagpas na pag-alis mo, tapos parang mukhang, wala na mangyari, okay lang naman. Parang, dude, kailangan mo maging honest sa sarili mo. Kasi, to be honest, ang hirap magbigay ng feedback na, tangina, bumomba ka, ayusin mo nga. Diba? May mga taong gagawa nun sa'yo. Like, alala ko nung araw na yun, the next day, pinagalitan ako ni Alex. Naalala ko. And to be honest, hindi ko naman sabi, tangina, kupal ni Alex, pinagalitan yun. Hindi. Ano na yun? Parang, mahirap din para sa kanya gawin yun. Natawagan ako at sabihin niya sa akin na, uy, pare, ayusin mo yung set mo. Bakit? Ganong klase, diba? So, lalo na sa na to, dapat di ko umasa sa iba para bigyan ka ng feedback na gano'n. Kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung aware ka. Kung hindi ka aware na hindi ka nagdo-do well, tas iniisip mo, ang usually nangyayari dyan, ang dami ko na nakitang komedyante ganyan, iba yung sinisisi nila. Ang dami ng comedian na nag-come and go or nandyan pa rin sa Comedy Manila na ang sinisisi nila is kaya hindi umasenso sa karir ko kasi hindi ako pinupush, hindi ako binubook, hindi ako nilalagay sa mga show na ganito, hindi ako deserve sa mga show nito. Sino ba ako, 'di ba? Parang wala naman ako sa show na to. Tapos ako parang, bro, may reason kung ba't di ka nabubook. Anong tingin mo parang, deliberately, itong guy na to, hindi natin ibubook to kasi ayaw namin siya. Ang weird nun. Kasi honestly, kung ako nasusunod, kung sino nabubook sa lahat ng mga shows, it's a lot less people gonna be booked, pare. So, kailangan maging self-aware ka. If tingin mo hindi ka nabubook, kahit masakit, pakinggan mo yung sarili mong set. Tignan mo ano yung tawa na kukuha mo, ano yung quality ng tawa na kukuha mo, or kung nakakuha kang tawa at all. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-set ka. Makakuha kang 2 tawa out of 10 minutes, tapos sabihin mo, hindi ako bumomba. Dito yun. Dapat at least 90% ng time na nandun ka, nagkikill ka. Hindi mo pwede. Alam mo yun, parang hindi pwedeng wala. Dapat tight talaga. Actually, nga dapat at least dapat 100% eh. Pero sige, mabait na tayo din 90%. Pero yun. Sorry, natali ko lang sa ibang topic. Pero ako, I openly admit, hindi ko dinideny. Like right after, talagang nguy-nguyin ako. Halos umiyak na ako. Ganong klase. Tapos, syempre kapag may tropa ka din or may kasama ka nag-stand up, tapos ganun din yung pakiramdam. Syempre, papagandahin mo yung pakiramdam ng tao. Hindi mo siya gagatungan ng Kaya rin yung feedback ni Alex, inintayin niya, like, kunwari, like, a day after or 2 days after, I think. Tsaka niya ako tinawagan. Appreciated yun, yung mga ganong klaseng bagay.
Pero syempre, dapat maganda rin yung feedback mo. Hindi yung basta-basta i-call out mo lang ng ganong klase. Tawag doon, I think, itong mga trauma na to, or itong mga pangit na set, dapat di mo siya dinideny. Dapat i-acknowledge mo siya fully. Para mabigyan mo ng leeway yung sarili mo na to work on yourself. Alam mo yun? Di ba? Okay, sorry. Naging advice part. Pero sige. Ano ang go-to munchies mo pag umuulan? Men, lomi? No? Lomi, beef noodle soup, lugaw, or goto. Gusto ko nga pa-deliver ng lugaw kaso parang na-guilty ako sa magpa-deliver. Hindi ako magaling magluto ng lugaw. So, ano yun? Yung tipong lugaw na may tuwalya. Goto na may tuwalya. Tapos, may mga ngayon nalalagay din ng chicharong bulaklak. Grabe. Sobrang sarap nun. Is it possible na magkaroon ng plus size fashion na topic sa sa bago matulog with Red Like, where do you buy clothes that fit you? Alam mo, marami nga nagtatanong. That's a good topic suggestion. Yes. Now that you bring it up, Christian Mabakyaw. Yes. Pwede ako mag-share ng tips. Medyo mahirap siya to find things that fit you and everything. So, I know the struggle. So, yes. Gawin natin yan. Sometime in the future. Lance Galapon, kung magiging super fan ka, like the Zila Fatu guy here, kanino at kalalim mo ang kaya mong idig at i-share na info about that person? At some point in time, ganun ako sa mga wrestlers. Like, may mga times, you go through a phase talaga na nag-hyper-focus kasi isang tao tapos iniidolo mo talaga eh. At some point in time, binabasa ko yung mga life journal ni CM Punk, pare. So, yeah, I relate. Mataas ba ang TF kung sakaling i-guest kayo sa isang podcast? Nope. Hindi mataas at all. Halos zero. Actually, zero. We would appreciate it kung may konting honorarium para sa transpo. Mostly, pa nag-guest ako sa podcast, talagang pinipili ko. Kasi may mga tao, gag-guest ka sa podcast, kasi yung podcast nila titigil na after mga 3 episodes after you. So, parang sayang lang. Kasi, nag-guest ako sa podcast mo to help you grow eh. Tapos, hindi mo siya i-commit. Kaya sinasabi ko sa mga nag-guest sa akin, do 20 episodes consistent nang hindi ka nagtumitigil. Then, pag meron kang streak na ganun, game ako mag-guest sa podcast mo. Pero kung kunwari para, pwede ba ito i-guest? Tapos mamaya, kasi yung podcast ko, every season, nag-release ako ng 4 na episode. I don't wanna be part of that kind of, unless siguro talaga malaki na siyang, alam mo yun, or ganun talaga yung format niya, sanay na yung mga tao. Pero yung mga tipong, kailan ka nag-upload? Siguro every 3 months or 2 months, bilang 6 months. Tapos ano naman, tawag doon, di ba? Hindi naman sa snub ako or anything. Pero doon naman tayo sa, mag-focus ako na bigay ko yung energy and time ko na whatever time I can spare to people who are serious about it. Di ba? Napanood mo ba latest movie, Demon Slayer? Hindi pa. Sa August pa siya lalabas dito. Miko Tedeo, kung kukunin ng kulpal si Andren, ba't di mo pipigilan? Hindi kukunin ng kulpal si Andren. Pero kung kukunin si Andren, okay lang naman. I think hindi siya mag-flourish doon, pero sige. Sobrang kupal eh. No? Ayoko na magsalita. Emil Nor, what are your thoughts on the latest Superman Batman in the current state of superhero movies? I think yung Superman is like a beginning of like a very refreshing take on superhero movies. And timely na in like days. Actually, by the time you watch this, may Fantastic Four na. So, sana maganda yung Fantastic Four. I'm recording this actually the day before. Dapat attend ako ng premiere bukas and I think na-postpone siya. So, Superman and hopefully it ushers in an era na hindi ko alam mas faithful ba sa comics? Parang ganun yung dating. Parang ganun. And yung sa Rob Pat Batman naman, they're treating it as an Elseworld thing. So parang comics din. So maganda rin because hindi ka nagkakaroon ng bigger room to spread the wings of creativity. Like if someone wants to do a take of Batman or Joker na hindi naapektuhan yung DC universe, 'di ba?
na hindi kailangan kateman niya yung Superman o ka-same world siya ng Superman ni James Gunn, hindi maganda. Parang comics, di ba? May mga what if, may mga Elseworlds, mga ganong klase. So, yeah. I think yung era of the Jon Favreau Iron Man style na superhero na nakita natin, na-enjoy natin sa Marvel Phase 1 and 2 and 3, I think nag-overstay lang siya ng konti. Para sa akin, at some point in time, parang lahat sila quick-witted, smart aleck, superheroes na sila lahat eh. So, very refreshing ngayon yung Superman take because I think si Superman was very real, portrayed as a very human superhero. So, maganda siya. Eugene Ilagan, Entaro Adun. Entaro Tasadar. Do you have any local comic artist that you would like to guess na hindi si Paul Media Jr. and what local comic book is your favorite aside sa Pugad Baboy? Wala na masyado. I did enjoy 66. I forgot who wrote it, but I know who drew it. It was Ian Santamaria. And si Ian actually, si Takbutik Balangon, really good artist. I think kung talagang pound for pound drawing, Ian talaga pinakamagaling. So si Ian, I used to work with sa BBDO Guerrero when I was in advertising. And dati, pinagalitan ako ng GM namin because late ako pumasok. So, dahil kupal ako na young person, sige, gagaguhin ko siya. Uunahan ko siya parati. Tapos, ang goal ko is, pagdating niya, nagkakape na ako somewhere. Tapos nakikita niya ako. Parang ganun. Not knowing na malamang yung pala yung tinatry niyang gawin sa akin. So, parang bobo din ako, di ba? Parang, magiging rebellious ako by attending earlier than what he said. Parang ganong klase. So, ginawa ko yun for a while. Tapos, ang kasama ko lang sa office na pumapasok ng ganong kaaga is yung isang girl from finance and si Ian Santamaria. So, ang ginagawa ni Ian ng ganong kaaga is may free breakfast kasi sa amin kapag maaga ka. So, kaya siya doon siya mag-breakfast sa office tapos doon niya ginagawa yung mga commissions niya. Or doon siya nagdo-drawing. So, sinatanong ko sa'yo, pag wala nagko-commission sa'yo, papasok ka ba? Sabi, hindi. Kung wala akong commission sa akin, mag-drawing lang ako. So, parang doon ko rin na-pick up yung parang, okay, kung may gusto kang gawin mo lang. Diba? So, isa rin yun sa mga talagang factors. Nakita ko siya mag-work and everything. Kasi kita mo naman, pare, yung work na ginagawa niya. So, kung hindi niya pa napapanood yun, yung 66, maganda siyang plot na movie. And I think, gusto ko yung mga ganung story na very, micro lang na nakatutok lang sa isang maliit na lugar. Alam mo yun, hindi yung sobrang laki kagad. Basahin niya. And follow niya rin si Ian, Takbutik Balang on Instagram. Ayan, where do you buy your clothes? Help guys with big like me. Yan, gagawa tayo ng fashion episode. Maraming pagkukunan. Honestly. Sobra. As in, don't worry, my people. I will help you. Linya, may mga 5XL t-shirts na. So, kung mahilig kayo sa mga ganong klaseng t-shirts, meron silang 5XL t-shirts. Milton Ibot, ignore this comment ko, nasarapan ka nung hinawakan ni Andrew ng hita mo. At ngayon, ayaw mo umihin sarili mo na gusto mo ulit maramdaman yun. Tapos itim pa yung profile picture niya. Ano ka ba? Nagluluksa ka tapos ito yung comment na sinasabi mo. Oh, God. Argel Abadilla, ang mga bingi ba ay permanent ng may noise cancellation? Kung ikaw ay stand-up comedian at gagawin mo yan sa stage, wag. Teka lang, hanap pa tayo ng mga iba pang question. Hindi man last, sorry. Magkakaroon ba ng crossover ang Comedy Manila at Comedy Crew ngayon nang nag-comeback ng 4 of Seeds? Mali yung analogy, I think. Kasi 4 lang sila eh. Ayun, ang dami nitong Comedy Manila at Comedy Crew. Tsaka yung mga ibang miyembro ng mga grupo na to, hindi naman sila part ng original na Comedy Crew na cast eh. So, medyo wrong yung analogy. Pero kung gusto mo sabi magka-reunion ba, tingnan natin. Yan, hindi ko alam. Feeling ko hindi. Currently, who is the best stand-up comedian for you in the Philippines, not including yourself? May interview ako kay Kuya Kim. Sinagot ko yan. Jason Lantin, what is your favorite instant noodles? What flavor? How many packs can you eat in one sitting? Nissin Yakisoba spicy chicken. Yung kulay blue. Para sa akin.
The best. Nissan Yaki Soba Spicy. Ang next, siguro, a far second is yung Lucky Me Calamansi. Pero Nissan Yaki Soba Spicy Chicken. How many packs can you eat in one sitting? May time na talagang natakaw mata ako. Nagluto ako ng 6. Sobrang di ko siya naubos. Siguro 3 would be Yeah. Ashley Mendina. So yun an ad on Top Sports with your co-host. Not familiar with him. What's your show there, if meron? Top Sports airs episodes of Filipino Pro Wrestling Astig. FPW Astig. So yes, that's my show there. Yun. Jason Lantin. Which career path do you want to experience more? CM Punk or Triple H? Ooh. Ayoko just because parang ayoko ma-experience yung hiatus, pero ang saklap din ng ending ng career ni Triple H eh. I mean, alam kong buo na yung career niya by then, pero malaking bagay yung health scare eh. Alam mo yun? Like, may anak ka pa and everything, so oh man, pero medyo malala din yung 7-year hiatus, no? Pero masaya din naman yung ginawa niya nung habang 7-year hiatus siya. Siguro CM Punk, mas marami kang may experience na iba-iba. Kasi galing kang indies, as in indies na lumaking indies, tapos TNA ka, ROH ka, OVW ka, nagkaroon ka ng controversial, kumbaga parang nagkaroon ka ng organic na push. Nagkaroon ka ng company push, nagkaroon ka ng organic push, nagkaroon ka ng falling out, nagkaroon ka ng comeback. Yeah, I think CM Punk. Magkakaroon pa ba ng anime episode? Oh, you better believe it, pare. Okay. Kailan ka kaya itutour ni Andren sa Pangasinan? Lagi na lang niya sinasabing pumunta kayo, di naman nangyayari. Oo nga eh. Ewan ko dun, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero, tawag dun, parang, sabi niya kasi wala daw gagawin dun. Sabi ko, pare, ano ba? Show us around, pare. Sabi ko, may mga ganda bang hotels dun. Kuha tayo show dun. Ayaw niya mag-show dun. So, ewan ko, message nyo si Anden. Sabi nyo, imbitahin ako sa Pangasinan. Sabi ko, parang hindi naman kailangan may gawin eh. Like, alam mo yun, pumunta lang tayo doon, kain tayo, di ba? Ako, yun lang naman, ganun naman ako pagpunta ibang bansa. Majority ng ginagawa ko is maglakad tsaka kumain eh. Yun lang naman eh. Lizel de la Peña, aside from the Philippines, which other country would you like to live in? Why? Tsaka kasama ba si Anden? Alam mo, nag-spend ako ng time sa Canada, sa Vancouver. Masaya siya. Maganda siyang place. That's something na parang naisip ko. Ako medyo romanticized din ang Italy for me. Parang every time na makakita ako ng mga vloggers na pupuntang Italy, yung mga cobblestone neighborhoods and everything, parang gusto mong may siya eh, may charm siya. Alam mo yun? Pero recently, yung pinaka na-enjoy kong travel was Vietnam. Yung girlfriend ko kasi regional yung role niya. So, dito siya based pero she flies to Southeast Asia a lot. So, napunta siyang Vietnam. Na-in-love siya sa Vietnam. Tapos ako parang talaga, Vietnam. Of all cuisine-wise kasi parang yun yung parang hindi ko masyado na-enjoy. So, inisip ko parang hindi ako masyadong incentivized to go to Vietnam. Pero sabi niya, hindi, punta tayo ganyan-ganyan. And honestly, it's one of the best places I've ever been in. Sobrang ganda ng Vietnam, man. Tapos sobrang mura. Yun din yung malupit dun eh. Ang bakasyon namin dun is talagang pupunta lang kami sa cafe, kakape kami, restaurant, tapos cafe ulit. Tapos tumatambay lang kami. Ganun lang. Ang sarap. Yung drinks, drinks. Top game ang Vietnam. Kape, tea, juice, the best. So, yeah. I wouldn't mind living in Vietnam, I think. Yeah. Okay. If pwede ka manood ng 3 movies for only 1 year, yun lang ang pwede mo papanoorin. What is that? Lord of the Rings, Two Towers, The Social Network, tsaka Forrest Gump, I would say. That would be a good trio. Wow, ang haba ito sinabi ni Renzo Paroa. Ano yung expectations mo ng high school ka or ng college ka? Wala akong expectations. Like, I hated school. Like, para sa akin, kulungan siya. Yun yung feeling ko dun. Walang part ng school na feeling ko na nourish yung buhay ko. Parang siguro friends, ganun, pero wala. Like,
walang subject na feeling ko parang nakapag-develop ng dapat kong puntahan. Parang I've always felt left out. So, sorry man, I hate school. Thoughts on Blizzard's Overwatch with comparison to Valorant? Actually, they're very different games. Valorant actually, mas malapit siya sa CS than Overwatch. Ang Overwatch siguro, ang katulad niya is Marvel Rivals. So, yeah. Medyo malayo. John Joseph Cadawas, magiging regular host ba si Alexio or future plans for Bagong Matulog? Marami. We detailed a lot of future plans sa previous episode. So, tawag doon. I think yun yung tawag doon. Yun yung gawin mo. sorry. Okay, ito na lang. Reason. Fun, favorite episode of Bago Matulog. Paborito episode always yung mga stuff na we can geek out on. And actually, tied din doon sa previous question sa mga plans sa Bago Matulog. Sabi ko nga, we're trying to do bonus episodes every week. So one of the bonus episodes na naisip kong format is called Deep Dive. And kung saan mag-deep dive kami sa mga things na talagang we really enjoy. Like, kunwari, okay, for this episode, guest ko si Alexio tsaka si Roy at mag-deep dive kami on The Sopranos. Parang ganong klase. So, things like that. So, abangan nyo na lang. Unti-unti, tinatry natin i-build itong Bago Matulog ethos na to. So, hopefully, we get to do it. Okay, siguro mga last 5 questions. Oh my God, ang dami pa. Pero sige, last 5 questions. Best alak pulutan combo. Tagal ko nang di umiinom eh. Pero gusto mo ng sobrang social. Rib eye steak, whiskey, pare. Let's go. Rafael Florendo. Sino ang next face of WWE? Sino ang next face of Flip Top? Hindi ako nanood ng Flip Top. Next face of WWE? Mahirap. Braun Breaker, I would say. Gunther. Chad Gable. Yun. Chad Gable. Dahil galing ako sa isang matinding memento mori, ito, how would you want the end to be? Coffin or urn or maybe share through other means? Damn, this is dark. I've always said na gusto ko mabaril sa stage pero sobrang naging real yun at some point na hindi ko na siya dino-joke. I don't know, man. I will skip this question. Sorry. Ano fantasy retirement plan ni Red? Oh my God! So much questions about the end. Fantasy retirement plan ni Red. Sinabi ko to sa isang interview na baka hindi pa lumalabas by then. Pero ang gusto ko retirement is really baka hindi sa Manila, somewhere sa province na may malaki yung farm lot tapos meron lang akong mga siguro 100 na aso. Yun talaga ang aking fantasy retirement. Michael Casabar, best street food na binabalik-balikan mo. Alam mo, hindi siya sobrang, ewan ko ba kung counted ba as Pinoy street food to. Pero pag nakita ka ng cart ng may siomay, ang sarap, parang kailangan mo na talaga bumili. Yun, tsaka talaga, fishball, squidball. Yun talaga. Isaw pwede, pero kasi alam mo yung problema ko sa isaw, pagdating mo dun minsan, ang tagal ng intay mo eh. Pero kapag kunwari, yung quickie lang, siomay, di ba? Nakagad eh. Kainin mo ng mabilis, mapapaso-paso ka pa. Yun ang I think the best. Sorry. Like, in-expect siguro mga pares. Pero street food siomay, pare. Siomay rice. The best. May chili garlic. God damn, man. How many pairs of shoes do you have? Can you rank your favorite shoe brands from most to least? I think, oh my God, I don't know how many pairs of shoes I have. Hindi ganun kadami. Napapanahon siya eh. May time na minsan sobrang hilig ko may time na mahilig ako mag-Sebago. May time na mahilig ako mag-Jordan. May time na naka Air Force One lang ako parate. May time na may mga ganun eh. May nagkaroon din ako ng Chuck Taylor face kasi sponsoran kami ng Converse dati. Oh man.
Favorite shoe brands for most of the... I think siguro ang top 1 and 2 ko is Nike and so New Balance, Jordan, Nike. I think those three are all good. Yeah. Last question. I'm gonna do a random scroll. Okay. What are you... wag to. Ang hirap ito. Ito, Alvin Angelo Calvo. What if ikaw yung natuloy sa Cool Pals, hindi si Nonong? I don't think it would be as good, honestly. Malaking parte ng pagiging comedian or kind of like a performing artist siguro is malaking may self-awareness ka. So kung hindi ka self-aware, medyo may hinder yung success mo. Nung binubuo ni James yung Cool Pals, maraming factors na naghahad lang sa akin. One, nasabi ko parang, baka bumuo kami ng podcast ng Solid Okay, which I think was a better fit for me. So, baka hindi muna, James. Tsaka two, medyo magastos siya logistically. At that time, nakatira ako sa Muntinlupa. Nag-record sila sa Katipunan. So, medyo magastos yun. Three, kasi kaibigan ko, sobrang tropa ko si James at si GB. Like, ang dami namin, like, para sa amin, like, yung friendship namin, si Victor, James, ako, at si GB. Iba-iba yung pinagbabondingan namin, pero wala kaming common ata na 4 kundi comedy. So, comedians kami lahat, pero si GB, minsan nag-uusap lang kami tungkol sa Rick and Morty, mga ganong klase, konting wrestling, konting collection, magic cards, ganon. Mga iba-ibang hobby. Si James, usap kami anime, konting games, mga ganong klase. Kami ni Victor, boxing, relo, ganon yung mga, ang lalabo ng mga pinag-uusapan namin. Pero, So parang, nung nalaman ko yun, hindi ko nakikita yung sarili ko kasi sa parang being part of group. Or lalo na ng time na hindi pa Cool Pals yung tawag, parang Comedy Manila Podcast pa lang yung tawag. So, parang hindi ko nakikita masyado na mag-jive or worse, baka spending too much time with these guys, baka mag-away lang kami or something like that, diba? So, parang hindi ko masyadong And I think, kung nandun ako, I'm pretty sure i-add din naman si Nonong or si Rems or si ganyan. Baka pwedeng mag-succeed or not, or baka iba yung timpla or iba yung kasi ang totoo talagang driving factor nun, yung sipag talaga nila James, nila as a person din off the camera eh. So, yun talaga yung nagde-drive nun eh. Yung produkto, I would say, like, minsan naman nakita niyo naman ako, nag-guest ako doon. Hindi naman ako mukhang naliligaw doon, di ba? I don't think, pero kung ano man yung nangyari, yun lang alam natin eh. No? Hindi ko alam, baka nagsuntukan kami ni James or something. I'm very satisfied with how it turned out. Yun na lang. Because, sobrang ganda ng Cool Pals, yung dynamic nila. Sobrang fresh. And yung tapang din nila to lean on something na lahat pwedeng pag-usapan, lahat pwedeng sabihin, mga ganong klase. Na that type of mentality. Ako, hindi ko kaya yun eh. So, hats off to them. And may rason kung bakit sila yung number 1 podcast, di ba? Ako, ewan ko, baka mahata ko lang sila pababae pag andun ako. Siyempre, boboses ako sa mga desisyon, mga ganong klase, di ba? Di na lang, di ba? I'm very happy na pwede ako maging like chance passenger. Like, text ko lang sila, pwede ba ako drop by, guest ako. Parang nandun ako sa level of na yun. And then, ganun din naman sila sa amin. Pwede sila mag-guest, walang problema. So, yun. Very happy. So, Cool Pals, I look forward to the time that I will kill ya. Being the Cool Pals killer, pare. Anyways, thank you so much. Oh my God. That was a lot of great questions. Ang daming hindi nasagot. And maybe we'll make a part 2. Hindi natin alam. Depende kung ano. I hope the weather improves. I hope everyone is safe. I hope everyone is staying dry. And I hope nagbigay ako ng konting relief from all the cabin fever na nararamdaman natin dahil hindi tayo makalabas and everything. So, that's about an hour of relief that I can provide for you. But honestly, please, take this time to take this time to kind of like slow down. Alam ko, work from home, madalas kayo lahat. Slow down. Taas niyo yung paa niyo a little. Okay, sumagot ng tawag masyado.
ignore nyo yung email ng konti. 'Di ba? And sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nangangailangan ng tulong, I hope may mga tao din na kayang tumulong dito na nakikinig. Donate tayo sa ating mga Ako, ang go-to donation ko, honestly, Red Cross. Kung hindi nyo alam kung saan mag-donate, Red Cross. Yun lang talaga. Kaya nyo doon. Pwede din kayong tumulong sa Angat Buhay. So, sa lahat ng mga tao na gustong tumulong, do it that way. Kung hindi nyo kayang physically mag-volunteer, you do it that way. So, or check nyo rin yung localities nyo kasi para mas direct yung impact around you, pwede rin kayo mag-donate doon. So, ayun. Hang tight mga kaibigan sa mga binabaha ang bahay dyan. Hopefully, umayos ang lahat. At like anything, this too shall pass. All right, Andren, take it away. Guys, sorry. Nakalimutan ko yung catchphrase. Pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.